Hey, magandang araw mga kabayan. Welcome sa aking YouTube channel na Astro Denzel, ang inyong physics and astronomy enthusiast. So, mga kababayan Pilipino, ang inyong video na mapapanood ngayon ay ang sitwasyon kung saan paano kaya kapag meron tayong mga kagaya ng woodblock at at kagaya nito na ay parang metal block. So, meron tayong mood block at metal block na naiwan sa inyong kwarto. Halimbawa ay napakalaking kwarto na kagaya ng dorm ko, okay, etc. So, kapag naiwan ng isang wood block at metal block ng matagal na oras sa isang kwarto na halimbawa ay nasa room temperature, kahit ano man yung temperature na mainit or mas mas malamig, sa after ng ilang oras, kapag hinawakan mo yung wood block or metal block, yung metal block ay mas malamig. Bakit? So, siguro alam na natin lahat na siyempre mas madaling uminit or lumamig ang metal. Pero, bilang isang physics enthusiast, tignan natin ang physics concept na mayon dito. So, sa totoo, yung metal block at wood block ay parehas lang yung temperatura. Bakit? So, base sa zeroth law of thermodynamics kung saan ay patuloy ang pag-travel or pag-exchange or pag-conduct ng transfer of heat hanggang magkaroon ng thermal equilibrium. Ibig sabihin ay basta lahat basta yung parehas na object sa isang system ay parehas yung temperature. So, sa isang tawag dun, sa wood block at metal block ay may tuturing na finite system. Finite, ibig sabihin ay limitado yung mass, yung molecule sa mga, yung atom sa isang object at magkakaroon ng medyo mag halatado ang pagbabago ng temperatura. Tapos sa isang room, may papakita na may tuturing natin na isang infinite system. Ibig sabihin ay napaka-negligible ang pagbabago ng temperature sa room kahit na may mainit, malamig, ay nagiging constant pa rin temperature. So, dahil finite system yung wood block and metal block, ang naiwan sa room ay yung finite systems ay nagbabago yung temperature. Yung heat, nagka-transfer, maaring kung mas malamig ang finite system, yung heat sa infinite ay mapupunta sa finite or kapag mas mainit man yung finite system, yung heat lalabas. Or kung magkaiba ng temperature ng dalawang system, magta-transfer yung mas mainit papunta sa mas malamig. Alalahanin natin na yung heat ay naka-transfer, hindi yung lamig. So, kapag nakita natin yung object ay mas lumamig, sa totoo yung heat mas lalabas sa system na yon. Alalahanin na. So, kapag yung aircon ay sabi, nagsasabi natin na, "Uy, lalabas yung lamig." Ay, medyo mali ang pagka-understanding kasi sa totoo, yung heat sa labas ng kwarto ay papasok sa kwarto. Kaya, oo, alalahanin natin heat ay nagka-transfer. So, dahil sa finite systems ng dalawa, basta magkaroon ng thermal equilibrium, ay sa matagal na oras ay magiging parehas lang lahat. So, bakit sa tingin natin bilang tao ay mas na malamig yung metal? Dahil meron tayong dalawang physical concepts. Ang una ay yung tinatawag na thermal conduction. Ang conduction ay travel or conduct yung paglipat, paglakad, basta yung paglipat ng heat sa isang object. So, yung metal, mas mataas yung heat thermal conductivity kaysa sa wood. Sa chemistry or sa physical properties ng metal na 'to ay
yung atoms dito ay mas compact, mas tawag dito, yung atoms ay nasa structure ng lattice or parang lattice at yung ano, dahil yung heat para siyang ano, kinetic energy na basta yung atoms na mas mataas yung kinetic energy na paggalaw-galaw, mas mainit. At dahil mataas yung thermal conductivity ng metal wood ay yung heat, mas madaling mag-conduct or lumipat. Sa totoo, yung skin natin, kapag hinawak natin yung metal na to, nafe-feel natin na mas malamig dahil yung rate of thermal conductivity or paglipat ng temperature ay mas mataas kaysa sa wood. So, yung wood kasi ay medyo hindi compact yung atoms or compact or mas hindi dense, ganun. Mas, at yung wood naman, kung nakikita natin sa structure ng mga plants ay mayroon pang mga air pocket sa loob. Kagaya ng aking go board ay napakamahal. Mahal ko yung Weichi or go ay back to the topic. Basta yung dahil ay insulator yung wood. Dahil insulator siya ay pati heat at hindi lamang electricity ay napaka-poor yung conductivity ng wood. So dahil mas mataas ang heat conductivity ng metal ay bakit na heat conductivity ng metal ay yung heat, sabihin natin mas mataas yung heat natin kasi napaka-constant naman yung body natin. Hindi man constant. Basta na-maintain yung heat natin sa katawan, mas mainit, ay yung heat ay napupunta sa metal ng mas mabilis at mas noticeable kaysa sa wood. Yan alalahanin natin. So, thermal conductivity at yung pangalawa ay heat capacity. Yung heat capacity ay kung kagaano mang energy ang kailangan para magbago yung temperatura. So, ganun din sa metal. Yung metal block ay mas mataas yung heat capacity na kailangan para tumaas ng 1 Kelvin kaysa sa wood. So, ang ibig sabihin ay mas madaming thermal energy ang kailangan para sa wood at dahil yung heat natin napupunta sa wood, napupunta sa metal block, sa metal block ay mas noticeable yung pag-travel ng heat sa metal ng mas mabilis kaysa sa wood. Yung wood kasi, mababa yung heat capacity nito, kaya yung rate of thermal change na napunta sa wood, mas slow. Very, very slow kaysa sa metal. So yun ang alalahanin natin. Ang thermal conductivity at heat capacity. So, napakaganda ng isa rin palang physical property na kung bakit mas mataas yung heat capacity ng metal ay dahil mas dense, mas compact yung atoms, gaya ng kanina, sa conductivity, yung metal. Kaya heat capacity, kapag mas mataas, mas madaming atoms sa isang mas maliit na tawag doon sa space, sa volume ay syempre mas madaming heat ang kailangan para gumalaw-galaw ang mga atom. So, yan ang pruweba na mataas ang heat capacity ng metal. So, yung pala, kahit kahit parehas lang yung temperature kapag nalagay mo yung tawag dito, thermometer sa parehas na wood block ay pag natin ng skin sa nerves ay mas mataas yung rate of change. Yung rate of change ay proportional sa temperature difference ng ating body sa heat, yung skin, at between sa metal.
So, yun lang pala ang napakasimpleng physical property sa nating tawag dito, na hindi natin akalain na na-apply na pala sa ating daily life. Natutunan natin sa physics, 'di ba? So, physics, physics really applies in everyday life. And yun ang ating matutunan at and that's all for me, the Astro Denzel, the future scientist, ay sana, your physics and astronomy enthusiast. Maraming salamat sa pagkikinig.